Hi guys! Welcome back again to my channel. So, another video for today. So, itong lugar na to guys, Calamba. So, medyo malapit lang din sa area ko. So, sinadya ko talaga siyang puntahan kasi na-curious ako dun sa sa mga views at saka mga historical landmark dito sa Calamba. So, ito guys, actually matagal ko na siya gusto talagang puntahan. So, ito yung Jose Rizal Museum. Ayan, so napakaano niya guys, part siya naging history natin. So since may pinuntahan ako that time sa Calamba, so ayan, dinaanan ko siya dahil nandoon na lang din naman ako sa area na yon, dinaanan ko talaga siya dahil ayun, na-curious talaga ako sa lugar na to. So normally kasi guys, ito yung mga lugar na gusto ko talagang puntahan na akala ko before is true ano lang, sa libro ko lang siya talaga nakikita. So personally, andito na ako. So ito pala yung naging view niya. So ayan, sobrang ganda, as in makikita mo makalumang ano pa rin. Yung structure niya guys, ito pa rin yung dating design. Pero sa nakikita ko is parang ni-renovate nila. May konting retouch na ginawa nila. Kasi yung parang original na itsura talaga ng museum is ganun at ganun pa rin. Ayan, makikita mo. Malapit lang siya guys na puntahan. Talagang very accessible siya. May mga makikita kang mga jeep na dumadaan. So, hindi siya mahirap puntahan actually kasi along highway lang siya. So, ayan yung bumungad sa akin. So, bawat items na nandoon guys, may mga kanya-kanyang description. Yan, kung ma-recall mo yung ng Jose Rizal, ayan pa yun yung design niya before. Pansin mo yung mga pinipreserve nila. Tapos, ayan yung mga items, mga memorabilia na collection na talagang pinipreserve talaga na up to this tung panahon na to. So, nandyan pa rin. Ayun, ang dami ko ring nakikitang mga estudyante na pumunta doon. May mga tour sila siguro. Tapos, meron ding mga groups na guys, kasama yung mga parents nila. Ayan, mababasa mo guys yung mga description, bawat items, kung anong year, kung para saan yung items na yun. Even yung mga guys, mga ginagamit nila mga pinggan or nung time na yon na ginagamit ni Rizal, talagang pinipreserve. So, ayan, makalumang mga higaan pa rin nandyan. Hindi siya mahirap intindihin kasi English. So, kahit sa sinong pumunta dyan, ayun, nababasa, yung bawat description talaga. Hindi mo iisipin kung ano to, kung kailan to, kasi bawat description, detailed talaga siya na nandyan. Nakaka-amaze guys kasi ayun, kahit wala tayo nung panahon na nangyari doon, magandang ginawa nila kasi kahit alam mo yun, yung ibang generation guys, ayun, parang naging parte na rin siya ng history kasi ayan, personally makikita mo rin talaga siya. Meron ding mga area guys na mga off limits na talagang hindi mo pwedeng hawakan. Yung design mismo ng mga bed, ayan, may mga description sila nakalagay. So, sobrang tibay ng mga guys, ng materials na ginamit talaga nila before. Kahit yung mga konting kaabubutan guys, ayan, dinisplay talaga nila. So, para doon sa mga gusto talagang pumunta at makita personally, ayan. So, good thing guys kasi hanggang ngayon, ayun, napipreserve talaga. Sobrang nakakatuwa, ayan. Kahit yung banig, ayun, sobrang makaluma yung mga materials before, pero nandyan pa rin. Kaya maganda guys na pupuntahan yung mga ganitong mga ganitong spot kasi wala man tayo doon sa hindi man tayo naging parte doon. Pero personally makikita natin na ito pala yung mga nangyari before. So ito pala yung mga bakat ng kahapon. So doon kasi sa bandang taas guys, nandoon yung mga collection, yung mga ginagamit nila before, like doon sa kusina nila, lahat ng ginamit. So parang bedroom at saka sala. So, kung ano man yung mga nandoon, yun lang yung nakasiparate siya. Bandang baba naman guys, ayun yung mga collection like yung mga libro, mga books na ginamit before. Yung ibang memorabilia na nandyan, dyan nila dinisplay. So, ayan, may mga painting, may mga books na ginagamit ni Rizal before. Tapos, even yung mga guys, yung mga medalya, yung mga picture, yung mga certificate niya before nandyan.
So, ayan, may mga kanya-kanyang ano. Tapos yung mga ibang mga karakter nandiyan guys, even yung mga design ng museum before, ayan yung ka-display. Yung original na design talaga, andyan siya oh. So, ayan yung mga kung kailan nangyari, ayan kung yung mga taon na yun, kung ano man yung mga nagaganap, andyan nakasulat guys. So, ayan, sobrang ganda. Tapos iba't ibang ano, kasi mahilig din pala siya mag-paint. So, akala natin guys, so, ganun lang ka ano, yung inexplain sa books natin before, kung ano man yung napag-aralan natin sa ano sa school. So, mas malawak pa pala guys. Marami siyang mga achievement na ginawa na hindi na, kumbaga hindi naman na-discuss na ng kabuuan. So, personally guys, parang naisip ko na mas maganda talaga nakikita mo sa ganito na pupuntahan mo. Dahil dito, parang dito mo lubos maintindihan na ito talaga pala yun. Parang magbalik tanaw ka na ito talagang totoong nangyari compare dun sa yung nakikita mo lang sa books or nare-research mo siya. So, marami pa rin guys na mga museum talaga dun sa mga sa mga character like mga yung mga ano natin noon, yung mga hero natin noon na hindi natin nalalaman. Meron namang mga certain ano sila museum guys na talagang doon mo makikita at doon inexplain lahat. So, iba pa rin yung nakikita mo siya personal. So, nakakatuwa lang kasi parang ang dami na sa out of curiosity ito pala yon. So, sa wakas na ano ko na napupuntahan ko na talaga siya. So, marami pa akong mga guys na since nahiligan kong ano magta-travel ayun, marami akong mga kailangan pang napuntahan na sobrang na curious ako tapos unti-unti ko siya talagang naintindihan na ito pala talaga yon. So, normally guys nung mga ano way back like doon sa school natin parang hanggang doon lang sa ano kung ano inexplain man ng teacher natin kung ano man yung sinulat sa books parang doon lang lipas lang pero iba pala talaga guys yung mismong nakikita mo talaga siya in person. So ayan, sobrang dami, sobrang nakakamangha yung mga achievement talaga niya. Sobrang nakakaano talaga tong tao na to na talagang wow. Sobrang nakaka-proud dahil yan yun Pilipino. So ang dami niyang mga ano, ang dami niyang mga inexplain diyan. So kung susuriin mo guys, ayan bawat mga maliliit na detalye nakasulat diyan. 'Pag nakikita niyo 'yan siya guys, hindi siya sobrang laking ano, building na talagang ginawa ng museum. So, enough lang para dun sa mga ano, sa mga memorabilia na ano, na mga koleksyon na nandiyan nakalagay. So, mayroon pa namang other mga museum na ayun, may mga rami ding mga ano, mga ka-display like yung mga National Museum or meron pa rin iba't ibang mga museum. So, ayan yung mga handwritten niya personally. So, ayan. So, pansin mo din guys na ayun, sobrang ano na inalagaan talaga nila. So, may mga ano sila diyan, may mga warning sila na ano yun, hindi mo talaga pwedeng ano, hawakan yung mga items na nandiyan. So, sobrang nakakatuwa kasi nga talagang kahit ang tagal na panahon na yun, andyan pa rin yung memories niya. Andyan pa rin yung mga achievement niya. Tsaka sobrang ano, parang easy to understand kasi Tagalog na Tagalog yung mga naka-description diyan. So kaya ayan, hindi siya mahirapan. Even yung mga ano guys, yung mga bata, so maintindihan nila na ito pala yun. So ano, pwede mong basahin bawat isa. So, ayun yung mga collection, yung mga taong involved niya, even yung mga unang girlfriend na nandiyan naka-display. So yung personal life niya guys hanggang do sa mga achievement hanggang mamatay siya, yung mga tao involved sa buhay niya andyan naka-display lahat kaya sobrang nakakatuwa. So tas kung gusto niyo naman guys, ayun yung mga collection, meron ding area diyan guys na pwede kayong bumili ng mga souvenir. Meron ding mga ano, pwede kayong mag-picture, andiyan allowed naman. Ina-allowed ng museum guys na mag-picture naman doon sa loob mismo. So, medyo malawak yung area niya. Maliban dun sa building na yung luma, talagang parang may in-extend pa talaga sila na part na ayun, parang nandoon pa yung extension ng mga collection niya. Tas free kayo mag-roam around guys kasi wala namang nag-ano sa inyo, wala namang ano ba yun, yung mismong nag-assist sa inyo para i-explain kung ano man diyan. So, parang do it on your own kung ano mang nandiyan. So, ayun, basa ka lang kung anong mga nakalagay. Wala din silang limit sa oras. I mean, pag nandyan kayo, hindi naman kayo susundan-sundan ng mga ano, nag-ano diyan, nag-assist diyan. Hayaan nila kayong talagang libutin yung ano, yung area.
Tas diyan ko rin nakikita guys yung yung mula noon na mga klase ng pera, yung mga medalya, yung sobrang luma na mga pati yung mga coins na mga pera andyan. So, ayan. Ayan yung mga collection na talagang nandyan na hindi mo talaga pwedeng i-touch. So, ayan, hanggang tingin ka lang kasi may mga description siya. So, ayan. Mga books, even yung mga books guys, yung mga sinulat ng libro nandiyan mga naka-display kung kailan na ginawa, tapos may mga explanation bawat na ginawa niya guys, may mga explanation na nandoon kung kailan nangyari. So complete details talaga guys. Kaya tsaka kung mahilig ka sa mga history guys, ito ma-appreciate mo ng sobra-sobrang talaga, sobrang ganda. Tsaka hindi ko na feel guys na na naboboard ako kasi nga sobrang ganda nung mga napaka-educational talaga. Tsaka ito yung mga lagi kong iniisip na lagi napupuntahan ko as much as possible, sana napupuntahan ko lahat ng mga museum kasi nga parang dito nadadagdagan yung knowledge mo about yung mga nangyari before. So yung mga history natin di sa Pilipinas is ayun, diyan mo malalaman. So iba pa rin yung nababasa mo lang sa libro. So, ayun, sobrang na-enjoy ko guys, tsaka worth it yung pinunta ko talaga dito. So, yung view pa lang guys, panalong-panalo na, ayan. Sobrang simple siya, tsaka may mga part dyan guys na, may part dyan at pwede ka talagang, magstay dyan. At tsaka hindi rin siya crowded kasi more on ang mga nandyan is mga estudyante. Just guys na ito yung kung mahilig kayong mag-travel, so try nyong mag-drop by sa mga ganitong mga area dahil I'm sure matutuwa ka dahil marami kayong matututunan talaga for sure. So ito that's all for today. So thank you for watching guys. Bye.